Ang Hospisyo de San Jose ang pinakamatandang bahay ampunan sa Pilipinas. Itinayo ito noong panahon pa ng mga Espanyol. Ipinangalan ito kay San Jose na naglakbay kasama ni Maria para isilang ang sanggol na Jesus. Tulad ng paglalakbay ng Birheng Maria at ni San Jose, maraming sanggol din ang nakahanap ng tahanan dahil sa hospisyo. Si Kuya Beda San Jose ang unang sasalubong sa iyo pagpasok sa hospisyo. Welcome to Hospicio. Taong 1964 nang unang mapunta sa Hospisyo de San Jose si Kuya Beda. Iniwan siya ng kanyang ina sa labas ng gate na ito kung saan matatagpuan ng isang maliit na butas sa pader. Walang magulang, walang pangalan. Sa mga madre niya nakuha ang pangalang Beda at ang kanyang apelido. Madre ang nagbigay ng pangalan mo? Hindi ang nanay mo? Hindi. Paano ang apelido mo? San Jose? So yung San Jose, hindi talaga apelido yun ng mga magulang mo? Hindi. 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 Binigay na lang sa'yo yun. Opo. Lahat ng nadap, San Jose kami lahat. Pag San Jose ang apelido mo, ibig sabihin nun, dito ka nakuha. Opo. Dito. Yun. Kasi lahat kami San Jose. Mula 1853 hanggang mga 1970s, itong bakal na aparatong ito ang nagsilbing unang tahanan ng maraming mga sanggol na inaabandona ng kanilang mga magulang. Ang tawag ng mga madre dito ay turning cradle. Dito nilalagay yung mga sanggol, may ilaw ito sa loob. Tapos, turning cradle ang tawag sa kanya kasi kapag nailagay mo na yung sanggol dito sa loob, iikot mo siya nga ng ganon. Pag ikot mo, may tutunog na bell. Yun na yung magiging hudyat para sa mga madre na lumapit na dito sa turning cradle at kunin na yung sanggol na iniwan nung magulang. Ayon kay Sister Leonor Palomar, dati raw kung saan-saan lang iniiwan ng mga magulang ang kanilang mga sanggol. Ang iba kasi noon, hinuhulog lang doon sa may kadamuhan. May ganun po. Oo, linalagay sa box ng sapatos. Oo. At ang iba nila ay naman sa gate. Actually, pay baby kami noon na linanggam siya. Kasi linagay siya sa box, linagay sa kasi siguro natakot din siguro ang parents na makita sila. So it was just left there. Like ano siya, nilanggam yung mata niya. Para maiwasan ang ganitong insidente, naglagay ng bakal na kuna ang mga madre kung saan maaaring ilagak ang mga inaabandonang sanggol. More than 120 years, ganito yung naging sistema ng Hospicio de San Jose ng pagkuha ng mga inaabandonang mga sanggol. Ito yung isa sa mga logbook nitong turning cradle na ito. Makikita ninyo dito sa logbook na ito yung date at yung oras kung kailan iniwan yung sanggol, pati kung ano yung identifying marks niya. Dito may sinasabi, sickly, ito very frail, Chinese features, healthy, may hydrocephalus, pati yung temporary name nung baby nakasulat din dito. At makikita ninyo na noong 1970s, sa isang buwan, may mga 3 or 4 na mga sanggol ang iniiwan dito. Dito naman sa bahaging ito, nakasulat kung sila ba ay nabinyagan na at sila ba ay naampon na. Tinitingnan ko ngayon itong logbook na ito mula
1970 hanggang 1976, karamihan sa mga sanggol na nandito na iniwan sa turning cradle ay naampun na ng mga bagong magulang. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.